Yun ang mga kababayan, hindi matanggap, talagang masakit sa kalooban nitong si Mike Abe. Yung pinakahuling polls Asia Survey kung saan nga tumaas yung trust and approval ratings nitong si Vice President Sara Duterte. At bumaba naman, bumulusok pababa mga kababayan, yung trust and approval ratings nitong si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, kahit anong gawing paninira nitong si Mike Abe kay Vice President Sara Duterte, wala pa ring epekto mga kababayan. Talagang mas pinagkakitiwalaan itong si Vice President Sara Duterte kaysa kanyang amo na si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. mga kababayan. Kaya itong si Mike Abe talagang inaaraw-araw mga kababayan yung paninira sa mga Duterte. Sinasabi niya pa, hindi ko sinisiraan ha. Nagsasalita lang ako bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan. Tapos Mike Abe, mo kaming lokohin. Halatang halata sa pananalita mo na talagang tinitira mo itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga akala mo kasi yung mga supporters mo ay sapat na para pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. Nakakatawa ka naman. Ilan lang ba yung mga naniniwala sa iyo? Karamihan naman sa mga nanonood diyan sa social media mo ay mga bashers mo. Binabasa ko mga kababayan na minsan yung mga komento diyan sa mga social media account nitong si Mike Abe. Binabati ko siya mga kababayan. Minsan pa may mga nababasa tayo diyan na minumura, pinagmumura itong si Mike Abe ng mga nakapanood sa kanya dahil nga talagang sinungaling, talagang traidor. Huwag kayong magtiwala sa mga sumusuporta nitong Mike Abe na ito. Huwag kayong magtiwala. Marami rin nagsasabi. May mga nababasa tayong mga komento na kaya pala itong si Mike Abe talagang gumagawa ng mga kwentong kasinungalingan laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga bayad ito. Mga komento yan ha, hindi natin sinasabi. Wala tayong patunay niya na talagang may inabot na pira. Pero naman, siguro yung ating mga kababayan na nahalata na kung ano-ano na lang yung mga paninirang sinasabi nito sa mga Duterte mga kababayan. Katulad na lang nito. Itong trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte. May ibang version na naman siya mga kababayan. Talaga hindi siya nauubusan ng paraan para iparating sa ating mga kababayan na masama si Vice President Sara Duterte. Diyan ka nagkakamali Mike Abe. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit bumagsak yan si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. Dahil sa mga sinasabi ninyo na walang katotohanan. Pinagtatanggol ninyo. Katulad na lang ng drug test. Yung talagang gusto ng ating mga kababayan na sana magpa-drug test, magpa-hair follicle test na itong si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. Pero ano sinasabi ninyo? Sabi ninyo, hindi kailangan gawin ni Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. yan. Yung mga nag-aakusa, dapat ang maghanap o magpatunay. Maglabas ng ebidensya. Paano namin mapatunayan yan kung hindi magpa-drug test yung Pangulo natin? Kaya tuloy Mike Abe, sabi ng ating mga kababayan, bangag ka rin ba? Mike Abe, nagtatanong lang. May karapatan din kami na magkomento. May karapatan din kaming maglabas ng aming saloobin. Magtatanong ulit ako sa'yo. Bangag ka rin ba, Mike Abe? Dapat sagutin mo. Ito na mga kababayan. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito. Maaaring matawa kayo. Bakit? Tamas ang kilay nyo. Tamas na. Or magulat talaga. Magulat. Bakit? Magulat sa ginagawang para halos magpiesta na
ang mga Duterte supporters, vloggers, at kanilang mga followers. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi sinasabi nila, tumaas daw ang rating ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Marcos. Well, hindi naman maiwasan yan kasi yung Pangulo kahit anong gawin mo ayaw tanggapin ng mga DDS o baka na-survey yung mga DDS, natural, negative yun. Pero kahit naman anong gawin. Yan mga kababayan, maliwanag yung sinabi ni Mike Abby. Baka yung mga na-survey ay mga DDS yan. Ibig sabihin, yung mga tao halos dito sa ating bansa, puro mga DDS. Halos mga DDS nga. Kaya nga, 25% na lang yung trust and approval rating nito si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga yung mga tao, Mike Abby, maliwanag yung sinabi mo na mga DDS na. Kaya nga 61% yung trust rating. Yung mga nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, ang daming DDS, ang daming sumusuporta, ang daming nagmamahal sa mga Duterte. Hindi mo ba maintindihan yan? Matanda ka na. Hindi mo pa rin maintindihan? Napakasimple. Napakadaling intindihin. Ikaw na rin nagsabi mismo, mga DDS yung mga natanong. Ibig sabihin, kahit saan magpunta, itong mga gumagawa ng survey, yung mga natatanong, mga DDS. Sige, patuloy natin. Ang Pangulo pa rin ay mananatiling Pangulo hanggang 2028 kahit bumaba ang survey kumpara kay Inday Sara. Sige. Pero nakakatawa rito bakit? at hindi dapat ating paniwalaan kaagad. Bakit? Kasi sinasabing rating, approval rating. Ano ba ang ginawa ni Sara? Ano ba ang performance ni Sara as Vice President? Ano? Tatanong lang ako kasi wala naman ako nakita. Wala ka nakita. Ano bang ginawa niya? Wala ka nakita kasi bulag ka. Kasi nga, ang lagi mong ipinalalabas dito sa programa mo na walang ginawa itong si Vice President Sara Duterte. Hindi mo tinitingnan kasi. Kahit alam mo siguro, kasi nga, nandiyan ka sa, isa kang journalist Nasa mainstream media kay. Alam mo yung mga balita. O katulad na lang nito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo para itong si Mike Abby, makita niya. Alam naman ni Mike Abby ito. Pero nagmaang-maangal lang ito. Nag-bluetooth lang ako para marinig ko ito mga kababayan. Ito Mike Abby, yung isa sa mga ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kung talagang tumutulong. Sabi nga ng ating mga kababayan, partida pa yan dahil yung budget ng UBP talagang ginigipit ng Kongreso. Kasama na dyan itong amo mo na si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. Ito mga kababayan, may video tayo dito Ito, panoorin mo to Mike Abby para hindi ka magmukhang tanga. Ito. Yan yung mga nasunugan. Mas malaking sansala po sa amin dahil nawalan po kami ng bahay at nawalan po din ng hanap buhay po ng aking pamilya. Yan, nasunugan. Sunog talaga mga kababayan. Nasunugan yung presidente dito sa isa sa mga poko natin. Meron tayong 273 na families na nawalan ng mga tirahan. Even the fire was still ongoing, pinadeploy natin ang ating kalusugan food truck para maka-respond or makapigbigay alalay dun sa mga fire responders natin. Timely, dumating doon yung ating kalusugan food truck dun sa oras na talagang kailangan na ng resistensya ng ating mga fire responders. Biglaan po talaga ang pagdating po ng tulong po natin mula po sa tanggapan po ni Vice Presidente. Yung nagpakain po, malaking bagay po yun kasi wala po talaga kami maibigay ng mga pagkain kahapon. Right after ng kanilang deployment ng kalusugan food truck, mag-relief operations kami.
Napakalaking tulong nito kasi hindi ito agara maibibigay ng kahit sino sa amin. Kahit papaano mababawas yung iniisip nila na wala na silang mga gamit, like yung mga ganito na banig, kumot, ay malaking bagay na para magsimula muli. Mike Abby, di ba? Andyan kaagad yung OBP. Mga nasunugan yan. Ginawa ba ng mga congressman yan? Yung mga kumukuha ng mga ayuda dyan ng mga congressman? Mayroong mga akap na yan? Pumunta ba sila para tulungan yung mga tao na yan? Yung mga nasunugan na yan? March 3, ito mga kababayan ngayong taon na ito. Nakaraang buwan. Tapos sabihin mo na walang ginagawa. Yung OBP, walang ginagawa si Vice President Sara Duterte. Napakasinungaling mong tao ka. Nasa mainstream media kayo sa kang journalist, imposible naman na hindi mo alam na dumating yung Office of the Vice President para tumulong sa mga kawawang kababayan natin na nasunugan sa lugar na yan. Tapos sinasabi mo na walang ginawa. Talagang napakasinungaling kang tao ka. Hindi na natin tapusin yung video na yun mga kababayan. Basta namigay ng mga tulong itong si Vice President Sara Duterte. Partida pa nga yan. Dahil alam naman natin na yung budget hindi inaprubahan ng Kongreso. Yung hininging budget ng Office of the Vice President, talagang halos yata kalahati mga kababayan yung tinanggal. Ganon sila kasakim. Pero si Vice President Sara Duterte, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, kahit na walang budget ang OBP, tuloy-tuloy pa rin yung aming trabaho. Tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtulong sa ating mga kababayan. Diba? Kaya Mike Abby, huwag kang magsinungaling. Matanda ka na para magsinungaling ka. Hindi na bagay sa'yo na maging sinungaling ng hayop ka. Ito mga kababayan, patuloy natin itong kay Mike Abby. Sa survey si Sara, bakit? Yung sympathy. Dahil nakakulong, hinuli, pinakulong sa ICC, si Duterte, yung kanyang ama. Ganon po talaga mga Pilipino eh. Sa tingin nila ay underdog or kawawa, kaya nakakuha ng sympathy. Paano naging approval rating yun? So, sinuportahan lang si Sara dahil naawa yung mga supporters nila dahil nakakulong yung ama sa kasong crime against performance. Pakidiscuss nga ninyo, ano bang performance ng pangalawang Pangulo? Ako nagtatanong lang, hindi naman mo ito batikos. Although yung mga saradong isip, pag tinatalakay natin mga Duterte, akala banat na kasi hindi nila alam. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi ba banat yan? Hindi ba batikos yan? Huwag mo kaming gawing tanga, Mike Abby. Araw-araw yung pambabatikos mo sa mga Duterte, araw-araw yan. Hindi nga bagay sa'yo magsinungaling pa dahil matanda ka na. Sabi nga ng ating mga kababayan, yung mga nababasa nating komento dyan, dapat Mike Abby, yung mga natitira mong araw sa mundo na ito, dapat gumawa ka ng kabutihan. Magsabi ka ng katotohanan, huwag kang magsinungaling, huwag mong gawing dahilan na may natatanggap ka, kung magkano man yung natatanggap ka, magkano man yung natatanggap mo, ayon sa ating mga kababayan. Dapat, mas importante sa'yo na magsabi ka ng katotohanan. Pero, sinungaling ka masyado. Hindi binabatikos. Huwag mo kaming bulahin, animal ka. Sige. Ay ako, mamamayag ako at political vlogger. Sige. Kaya entitled ako at karapatan ko at obligasyon ko talakayin. Talakayin mo. Mga issue. Para maliwanagan ng mga bukas ang kaisipan. Tulad ng Marcos loyalists, Marcos supporters, independent, silent majority, yun po yung independent, na ang pagtalakay issue lang. Kaya ako nagtatanong, paano tumaas ang rating ng Pangulo? Ano bang ginagawa niya sa pagiging Vice President? Wala na. Mula nung siya mag-resign as DepEd Secretary at ngayong Vice President na hindi ko alam kung ano kanyang ginagawa, paano tumaas ang rating? Tumaas ang rating sa pamumulitika siguro. Nakilala siya at sinuportahan dahil nakulong yung ama. Yun ang aking nakikita. At ito pa yung nakakatawa. Tumaas ang rating niya nung siya nasa abroad. Wow! Nung nandito siya, up and down yung rating niya. Halos pababa ang kanyang mga rating nung siya nandito sa Pilipinas.
Pero nang mapunta siya Yan mga kababayan. Partida pa yan. Nasa ibang bansa pa itong si Vice President Sara Duterte. Paano ba kaya? Kung nandito siya sa Pilipinas, hindi mas lalong, baka hindi lang 61%, baka yung trust rating nitong si Pangulong Bongbong Marcos Bangag Jr. baka nasa mga 10% na lang yan. Ikaw Mike Abby, talagang klarong-klaro sinasabi mo pang hindi pang babatikos yan. Huwag mo kaming gawing tanga, Mike Abby. Kung tanga ka, huwag mo kaming idamay. Huwag mo kaming itulad sa mga supporters mo. Ginagawa mo tanga yung mga supporters mo eh. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo eh. Puro lang naman kasinungalingan. Wala daw ginawa si Vice President Sara Duterte. Wala naman daw ginawa yung OBP. Ano yung video na pinakita ko? Yung mga tumutulong. Isa lang yan mga kababayan. Pumunta kayo sa social media account, sa Facebook page ng OBP. Makikita ninyo mga kababayan kung anong mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Huwag kayong maniwala sa munggol na ito. Mungguloy dito eh. Wala nang ginawa ito kundi manira itong tao na ito eh. Nasaktan ka lang. Yan ang katotohanan. Dahil yung mga sinusuportahan mo, yung mga amo mo, talagang bumagsak. Wala nang halos nagtitiwala. Isa ka na rin yan. Yung mga supporters mo, yung mga followers mo, umalis na yung iba. Wala nang tiwala sa'yo dahil traitor ka. Kita ninyo mga kababayan kung sino yung mga politiko na nagpapakita ng suporta sa mga Duterte, kaagad-agad tinitira na itong hindot na itong hayop na animal na ito. Talagang napakasinungaling ng tao na ito. Yun ang ano mga kababayan, hindi ko na lang tapusin yung video na yan. Kayo na lang yung bahalang humusga. Talagang napakasinungaling ng tao na. Medyo mahaba pa pero hindi ko natatapusin. Dahil ganun din naman mga kababayan yung laman yan. Puro paninira, puro kasinungalingan. Ganyan talaga si Mike Abby. Yan ang ano, dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay... Shoutout tayo. Maraming mga nagko-komento dito tungkol kay Mike Abby. Talagang sunog si Mike Abby. Shoutout kay Nicolas Buasin. Malaking bayad yan. Ayun, hindi ako nagsasabi niyan Mike Abby ha. Yung mga viewers ang mga nagsasabi, bayad ka daw. Ito naman mula kay Solid BP Sara, Lulong Mike Labi, bangag na din, di ba? Bangag ka daw. Ayun yung mga komento dito, mula naman kay Charlie Salaba, Mike Abby Buang. Ito naman mula naman kay Ima Pina. Congrats, bagong alyansa may pinatay. Naman. Yan ang gusto ni Mike. Yan ang gusto ni Mike Abby mga kababayan. May ano rin pala ha. Hindi ko na ilagay doon sa sa intro Yung isang angkas rider na ito mga kababayan, basahin ko lang ha. Yung isang angkas rider sa Quezon City ba ito? Yung nangyari na pinagsasaksak ng tawag nito mga kababayan, pinagsasaksak ng kanyang pasahero. Kaya hindi na tayo ligtas ngayon. Ito, basahin ko lang ito mula sa Net 25. Sensitibong balita, motorcycle taxi rider. Pinagsasaksak ng pasahero. Ayan pinagsasaksak ng pasahero. Halos 10 bisis na pinagsasaksak ng isang pasahero ang kaniyang motorcycle rider nang nagawi sila sa barangay Pag-ibig sa Nayon, Quezon City noong linggo ng madaling araw. Noong linggo mga kababayan, kahapon lang ito. Tapos dahil sa natamong mga saksak na tumba ang rider at patuloy na pinagsasaksak ng suspek. Tangay-tangay ang motor ng biktima sa sobrang taranta ng suspek, bahagya pa nitong naatrasan ang rider gamit ang motorsiklo nito. Tingnan nyo, hindi pa nakontento, sinaksak yung driver, kinuha pa yung motorsiklo. O saan ka? Makakahanap. Sabi mo Mike Abby, ligtas ngayon. Yung panahon ngayon. Ano itong balita na ito? Kasalukuyang nagpapagaling ang 43, mabuti lang buhay.
anyos na motor taxi driver. Rider pala, kasalukuyang nagpapagaling ang 43 anyos na motor taxi rider sa ospital habang patuloy ang pagtunto ng pulisya sa suspek at sa motibo nitong nagawang krimen. Isa na yung motibo na yun. Dahil tinangay yung motor, talagang mga agaw motor yan. Marami yan sa Maynila. Dati nga, mabuti, hindi yan binaril, sinaksak. Pero hindi mabuti mga kababayan dahil nasaktan. So Mike Abby, yan ba yung gusto mong mga mangyayari sa ating bansa? Na yung mga kriminal na yung kinatatakutan, hindi na yung mga kapulisan, hindi na yung ating pamahalaan. Kasi nga mga kababayan, pag mga kriminal, bawal daw saktan yan. Dapat daw alagaan yung mga yan. Shout out na rin kay Ma'am Berje Veralidius ng Pulilan, Bulacan kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out na rin kay Jake Salazar. Mike Abby, hindi ipa-drug test kundi sa mental hospital. Ipasuri dahil parang may sayad na. Ayan, Mike Abby, parang may sayad ka na daw. Shout out kay Ma'am Midisa Borby Shout out sa Ma'am Midisa Borby. Shout out na rin kay NBA player shirt. Journalist yan ng mga Marcoses, malaki, guro. Buwan-buwan yan. Ayan di ako nagsasabi niyan. Malaki daw ang buwan-buwan. Shout out na rin kay Adoni Ida. Support yan si Abi. Maniniwala kayo. Support pala. Talagang gusto mong sumabay sa pagpapatuloy kay Epifanio Labrador. Magsabay kayo. Dahil ayon kay sino ba ito? Ayon kay Adoni Ida, support ka daw. Hindi ako nagsabi niyan Yung yung nagkomento, support ka daw. Pakita ko sa Mike Abby support ka daw. Yung mababasa, madilim mga kababayan, hindi makikita. Yan, yung mga komento, ang dami komento niyan. Mga komento yan, laban sa iyo, Mike Abby. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.